Tuluyan na nga pong naging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng PAR. Makaaapekto kaya ito sa ating panahon? Alamin po natin yan mula sa ating resident meteorologist na ngayon nasa Dolomite Beach sa Maynila. Aba, our weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo, Tito Alvin. Kahapon maraming natuwa at ikaw ay nag-swimming. Today ba magsiswimming ka din dyan? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Nandito na naman tayo sa beach, pero mas malapit lang ha. Dito lang po tayo sa Manila Bay, sa may Dolomite Beach. Hindi po advisable maligo dito sa dagat, pero kung mapapansin nyo, napakalawak po ng beach dito. So marami tayong pwedeng gawing activities dito, tumambay, mag-picnic, dyan, mamasyal. Pero magiging tayo mga kapatid dahil medyo puti yung buhangin natin dito at medyo maganda pagmasdan, pero may kainitan po yan. Mamaya talakayin natin yan, pero sa ngayon, balikan muna natin itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So naging bagyo na nga yung ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon. Ito ay isang tropical depression na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito pong bagyo na ito ay kumikilos na mabagal papunta sa ating area of responsibility. Pero napakalayo pa po nito ha. Ito po ay nasa higit 2,890 kilometers pa ang layo sa northeastern Mindanao. At ito po ay inaasahan natin na posibleng pumasok sa ating area of responsibility sa susunod na linggo pa, as early as Wednesday hanggang Thursday. If ever makapasok na po ito sa ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Kaloy. Ito po ay sa ngayon hindi natin inaasahang tumama sa ating landmass o kalupaan, pero yan po ay kikilos lamang paitaas at maaaring dumaplis sa ating area of responsibility. At dahil nga sa sobrang layo pa nito, meron din po itong possibility lumakas pa. Pero sa ngayon nga, dahil nga napakalayo rin ito, wala itong direktang epekto sa ating bansa in the next 5 days. Magpapatuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot pa rin yan ng ating tinatawag na ridge ng high pressure area at ng ating easterly. So medyo mababa po yung ating tsansa ng pagulan. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga pulo-pulong pagulan at thunderstorm. Pero mag-ingat po tayo sa matinding init ng panahon at mapanganib na heat index, lalong-lalo na po pagsapit ng tanghali. Pero mga kapatid, bakit nga ba nagkakaroon ng bagyo kapag panahon ng tag-init? Any time of the year naman, pwede po tayong makaranas ng bagyo. Medyo mababa po ang tsansa na magkaroon tayo ng bagyo kapag buwan ng Enero at Pebrero. Tumataas yan ng bahagya lamang kapag panahon ng tag-init o panahon ng months ng April at March. Ito pong mga ganitong klaseng buwan, ayon sa Pag-asa, meron tayong 0 to 1 na possibility na magkaroon ng bagyo kapag buwan ng Abril. So, hindi po imposible, bihira, pero nangyayari din po na nagkakaroon tayo ng bagyo kapag panahon ng tag-init. Ang pinakamalapit na medyo may kahawig dito sa posibleng maging bagyong Kaloy ay ang bagyong Chedeng noong 2015. Ito po ay nagsimula din ng napakalayo sa ating bansa, lumakas habang binabaybay ang Pacific Ocean at umabot pa sa super typhoon category. Yan po ay kalaunan, humina din at nalusaw, pero yan po ay dumikit sa hilagang bahagi ng Luzon. So hindi po imposible at nagkakaroon din po tayo ng bagyo at minsan may kalakasan din po ito kapag panahon ng tag-init. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, mula dito sa Dolomite Beach, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.